Malinaw ang panawagan, buksan ang back record si VP Sara Duterte. Ang senador, ang demonyo! Pakibilang ka! 8! Sino-sino yan sa isip nyo? Balak na walang kwentang pagdanakaw ng kawatanong magkapatid! Pare pa ba ito na nasa kalsada sumisigaw at sumasama sa mga nagrarally dyan? Imbis na nasa simbahan, magmimisa o kaya magbabasa ng Biblia at magtuturo ng kung anuman ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, pero itong ginagawa ng pare nandyan sa kalsada at sumisigaw, sumasama dyan sa mga nagrarally laban sa mga senador na pabor daw kay VP Sara Duterte. At yan din sila yung mga ayaw kay VP Sara Duterte. Sila yung talagang nagahabol kay VP Sara Duterte. Grabing pare to. Kung isipin mo, hindi po yan pare. Parang kulto na yata yan, di ba? Di ba? At saka yung mga tao nandyan, sigurado po hindi po nila alam ang kanilang pinaglalaban. Sunod-sunuran lang mayan kung ano po ang sasabihin ng kanilang leader. Kung ano po ang gustong isigaw ng leader, yun din po ang kanilang isisigaw. May leader po ang mga yan. May namumuno ang mga yan. Para kung ano ang utos ng pinuno, yun din ang gagawin nila. Pero kung tanungin mo kung ano ang pinaglalaban nila, hindi nila alam kung ano ang pinaglalaban nila. Basta nandyan lang sila. Parang parang pusti na nakatayo dyan. Kung ano isigaw sa pinuno, Deserve ng taong bayan na makita ang paglobo ng kanilang mga kakonsulang mag-asawa. Isasagot nila dahil tinuturo na yan sa kanila. Isa pa ito si Percy Sindanya. Grabe, di ba? Grabe ito magkapagsalita kay VP Sara Duterte. Grabe ito kay VP Sara Duterte. Ito si Sindanya na to. Grabe mag-akusa kay VP Sara Duterte. Ang tindi mag-akusa nito. Kaya napakaraming bashers ito dahil grabe kung mag-akusa kay VP Sara Duterte. Akala mo talagang malinis na tao. Di ba? Ang sandalan nila dyan, mga pare, magmimisa doon sa Idsa Shrine, yan yung nila, pinapakita nila para sabihin, maginoo sila. Pero ang katotohanan yan ay pansariling interest lang ang ahabol nila. Dahil alam nila, kapag si VP Sara Duterte ay makakatakbo, hindi po sila mananalo at hindi nila matatalo. Kaya kinukuha na lang nila sa impeachment para ma-disqualified si VP Sara Duterte sa 2028. Yan po ang katotohanan yan. Yan po talaga ang kadahilanan kung gusto nila i-impeach si VP Sara Duterte. Dahil alam nila hindi nila matatalo. At alam din nila na mananagot sila sa kanilang ginagawa kapag si VP Sara Duterte ang magiging susunod na Pangulo. Tingnan itong pare na to, biruin mo yan, Imbis na nasa simbahan, magmimisa, saan siya? Nandyan sa kalsada at sumisigaw, may hawak pang migakon. Diba? Yung mga tao dyan, hindi na alam kung anong pinaglalaban nila dyan. Importante, nandyan sila dahil sinasama sila, baka binabayaran ang mga yan, diba? Dahil nung unang mga rally dyan sa IDSA, may pumunta sa mga rally ng DDS, pinapakain sila dahil gutom daw. At ang sabi nila, binabayaran sila ng 300, 150, 350 to 50. Ewan ko lang dito, baka ganun din ang nangyari sa mga to. Gutom din ang abuti ng mga to Tinan mo si Percy, Grabe to. Lagi tong nakaharap sa kamera para lang magano kay VP Sara Duterte, di ba? Ano-ano binibintang niya kay VP Sara Duterte. Kaya nga nagkaway-kaway sa may nakita akong video, kinakawayan niya yung mga katulad niyang LGBT, hindi siya pinapansin dahil siguro sa mga kagagawa niya. Biruin mo kung ano-ano na lang sinasabi nito laban kay VP Sara Duterte. Yan sila Laila de Lima, sila ni Jokno. Grabe yan sila magsalita laban kay VP Sara Duterte. Alam mo talaga yung mga taong guilty na may ginagawang hindi tama, dahil natatakot sa taong maghahabol talaga sa kanila para ilabas ang katotohanan sa kanilang mga ginagawa. Alam naman natin si De Lima ay ang sabi ng mga ex-18 Marines ay nakatanggap siya ng pira at kasama si Father Flavi. Pero para sa akin parang hindi naman pare yun dahil nasa kalsada mo lagi nakikita. Kasama yung pare na yan na salita ng salita dyan sa kalsada imbis na nasa simbahan. Pag ako ganito,
Wala, mawawalan tayo ng respeto sa pari na ganito. Para sa akin, parang hindi pari ito. May pari bang ganyan? Na grabe kung makapagsalita. Grabe kung makapanghusga sa mga ibang senador, 8 senador. Grabe kung makapanghusga, di ba? Hinuhusgahan na niya yung mga senador, 8 senador. Di ba? Tama ba yan? Imbis na nasa gitna sila, ipagdasal nila, ipanalangin nila na hindi magkahati-hati ang taong bayan dahil lang sa politika, sila nakikisawsaw at nakikisali talaga dyan at napakabayas dahil isa rin sila sa gustong ma-impeach si VP Sara Duterte. Hindi naman lahat ng mga pare, yan lang yung mga pare na nandyan sa EDSA palagi, nandyan sa kalsada, nandyan sa rally, sila yung mga grupo na yan na may mga pansariling interes dahil gusto nila yung grupo nila o mga kasama nila ang magiging sunod na magiging administrasyon. Yan sila. 'Di ba? Nakakawalang respeto yung mga ganyang gawaing pare, 'di ba? Imbis na respetuhin mo, 'di ba? Igagalang mo, magbiblis ka, pero sa ginagawa nila, mawala ka ng respeto sa kanila dahil sa pinapakita nilang hindi po tama, napaka-bias po nila. Hindi po sila patas o parihas magdala sa kapwa tao. Dahil yan, sumisigaw. Sumisigaw, grabe. Akala mo naniniwala yung mga tao porkit pari siya, maniniwala sa kanyang mga tao. Iilan lang naman sila yung nagrarally dyan. Kapiranggot lang naman yan. Paulit-ulit lang yung grupo na yan. Iilan lang yan. Di nga umabot ng 2,000 ang mga yan. Baka hindi pa nga umabot ng 1,000 yung mga nandyan eh. Di ba? Marami lang tingnan dahil yan sa mga hawak-hawak nila mga karton dyan, yung mga nakasulat dyan, kung ano sinusulat nila, di ba? Puro Sara. Yung mga salita nila dyan, puro Sara na lang, di ba? Pero pagdating sa flood control, tinamihan sila ni Sendanya, super tahimik sa flood control, yung mga pare na yan. Wala yan. Puro Sara Duterte ang nasa mga bibig ng mga yan. Puro impeachment, puro convict, puro litisin. Ganun ang mga ugali nila. Grabe. Akala mo kung sinong mga talagang matitinong tao o mabubuting tao. Sa pinapakita nila, grabe. Hindi po tama yung ganyang asal ng isang pari. Imbis na nasa gitna ka, neutral ka lang, panalangin mo na sana magkaayos ang lahat. Dahil politika lang naman yan, sana magkaayos at magkakasundo para sa taong bayan at ikakaunlad sa ating bansa. Hindi yung nakikisali, nakikisawsaw, nakikisigaw, may hawak pang megapon. Diya? Grabe. Grabe pare na to, parang nakakalungkot isipin na isang paring Katoliko na halimbawa magsisimba ka tapos diyan magiging pari sa misa ay siya. Maniniwala ka ba sa mga sasabihin niyan? 'Di ba? Magdadalawang isip ka maniwala sa mga sasabihin niyan. Dahil mismo siya nakikita natin sa gawain niya na hindi siya patas, hindi siya neutral. Wala siya sa gitna kundi doon siya kumakampi sa kabila at yan sumisigaw pa. Sumisigaw pa sa kalsada. Grabe. Nakakalungkot isipin na may mga paring ganito sa ating bansa.